sabihin din sa iyo. May nakaabot sa aking mga hindi ko alam kung matawag tong chismis. Yun daw last na binigay kong bigas ay ibininta mo. Hindi ho. Wala. Sa bawat hakbang, kabutihan ang dala. Ayan, magandang umaga no. So nandito po tayo naman kay na kuya. Binalikan ko na rin magkatabing bahay. Kuya Jmar nga ba? Jmar, kumusta? Asa, ay si nanay oh. May tambayan ka na. Ayos ah. Kumusta kayo? Okay lang mga abala ulit? Ayun. At saka may babalita ako kung nabalitaan mo rin. Ayan. Sila po yung mag-asawa na... Ilang taon ka na kuya? 35? 33? Ay 34. Si nanay is 55. Ayun, baliktad pala yung aking isip ano. Kumusta naman po? Kumusta? Ayos naman. Oh. Ikaw kuya, wait lang ha. So, yun, kumusta po ulit ano? Magandang araw. Si Kuya Jmar at saka kay Nanay Christine. Ayan. Si Kuya Jmar, kumusta? Yung aking paghuling pagpunta rito, kumusta yung dumaang araw mo nun bago ulit ako bumalik? Okay naman. Si Nanay Christine. Na-extra pag misa, paglalabada. Maganda. Tatabas. Sabi ko nga lang ay malungkot na balita no. Dun sa iyong side ay talagang wala tayong napalabas kamag-anak. Walang umaming kamag-anak mo Kasi dun. dadalawang magkapatid yun. Pero kay Kuya Jmar, marami. At maraming umangkin. Pero may naglabas pa nga ng pangalan mo. Pero nabalitaan mo ba? May namatay sa side ng family mo? Kapatid ko yun, nandun dito. Oh, nabalitaan mo rin. Pumunta ka. Hindi pa, nagpadala lang po ako ng pera. So, nung nakaraan kasi, pilit nila ako pupuntahin dito. Ang problema, sobrang busy ko. Kaya hindi ko mapupuntahan tong mga ito. Sabi ko, hindi ko na nga lang sinagot yung tawag ni ma'am, yung iyong kapatid. Kasi gusto niya, balikan ko kayo dahil nga namatay. 40 days nga po kayo. Ayun. So, hindi ka nagpunta? Wala akong pera. Nagpadala nga lang po ng 500. Nagpadala ka na lang. So, parang sa probinsya namatay, ano? Sa ako po sa Colonel. Sa... Sa Bilibid. Bali, doon na siya namatay. Tapos inuwi siya ng probinsya. Dito sa Mindoro. Sa Mindoro na po. Oo, kasi nakita ko yung kanong kapatid mo, message, nasa Mindoro sila. So bali, yun po kasi yung sabi nila ay si Kuya Jmar ay ng pangalan na nilabas sa iyo. Yung totoong pangalan nilabas sa iyo. Ang tunay ko po pangalan, Mark AJ Sadya. Tapos tayo, bago yung kapatid ko naman dito, si Suarez naman natin dito. Bakit nagkaiba-iba kayo ng apelyido? Magkakaiba kami ng ama. Magkakaiba ng ng ama. So magkakapatid lang kayo sa ina. Yung namatay ang tunay kong kapatid. So anong apelyidong dala nun? Ay, Acosta. hindi. Iba din eh. Nagparito nga yung kapatid ko dyan. Kami lang daw dalawang magkapatid. Nakakunayos lang. Ikaw ba Kuya Jmar ay wag kang mahiya sa akin, wag kang matakot kung umamit ka nga sa akin. Ikaw ba'y gumamit dati? Hindi ka gumamit? Masama yung gusto ko. Okay. Yung panguko na lang. At least kasi yun, ako kasi gusto ko sa tao, pinaprangka ko ba? Ayoko nung nagpatumpik-tumpik tayo, nagpapaikot-ikot ako ng salita, tapos ang gusto ko lang naman talaga ay malaman kung ikaw ba ay gumagamit ng ganun. Kaya pilit mong dinidina yung pangalan na sinasabi nila na yun daw ay lunar ang apelyido ang kuno ninyo. Magkakaiba kasi kami ng ama. So magkakaiba kayo ng ama, pero ang ina ninyo iisa.
Okay, Hindi na so makatambal yun, doon sa yun po Manila. kasi ay family issue nila. Lumabas ito kasi mga comment na to nasa aking YouTube talaga na sabi nila hindi po Acosta apelyido niya kung hindi ay Lunar. So sabi ni Kuya AJ, ako yung may katawan, ang apelyido ko ito, Lunar. Yun yung nasa Manila, yung kapatid ko. Bakit may nag-chat sa akin, may nagme-message din sa akin, parang nagtatrabaho kay Tenorio. Kapatid mo raw siya? Suarez. Parang Suarez ang apelyido. Kapatid. Danilo, ano yun? Danilo tuloy. Ay, yung Lori. Lori ba o Lore Suarez. Lori Suarez? Iba tong Dennis. Iba pa yan. Ay, hindi ko naman kamag-anak. Ah, Nakatirang kapatid. bali kilala ka lang. Okay. So, yun po kasi, yun yung ating kung sa kanila. Mga tanong kung bakit si Kuya EJ is nasa pinapangalanan nila ng ang pangalan nito? Lunar ang apelyido. Hindi raw Acosta. So, yun po ay family issue nila. Hindi ko alam kung ano ang talaga yung dahilan. So, ako ay pasensya na kung ngayon ko lang nabalikan sila dahil talagang nakaraan ay mas prioritize naman natin yung iba naman ang mabigyan. Marami tayong mga kababayan na nandyan sa palibot natin. Nakikita natin. So, sila naman. Ngayon, kumusta naman ang inyong hanap buhay? Okay, no? Doon naman tayo sa inyong hanap buhay. Ayun po kanina, nagtalbos ng kamote. Tanim namin, nakailang piso. Bininta. Sarili nyo ng tanim, yung kamuti dyan. Tapos dyan nyo din sa palengke. Si nanay, kumusta naman ang paglalaba? Wala nga yung trabaho. Wala. Madalang ang iyong paglalaba. Pag minsan nagtatabas rin ako. Sa mga bakuran. Naglilinis. So ito ate naman, ako may sabihin din sa iyo. May nakaabot sa aking mga, hindi ko alam kung matawag tong chismis. Yun daw last na binigay kong bigas ay ibininta mo. Hindi ho. Wala. Wala. Hindi kami nagbibinta ng bigas. Pati bibinta ko yun. Wala na. Bigay na nga. Yun yung nasabi ko sa inyo na ako'y gusto ko prangka ako dun sa mga taong Siguro, tinutulungan ko. naninira lang yung gano'n. Okay. So, galing sa iyong bibigyan, wala ano. So, yun naman, sabi ko sa iyo, kaya nga ito ipinarangka ko. Ayoko nung tutulong ako dun sa mga taong may mga bisyo. No, number one. Kasi kaya ko nga kayo tinutulungan para kung kayo yung baga kahit pa paano masakop ko man lang yung isang araw ninyo. Nabilihin. Tulad ng bigas, nakakailang araw sa inyo yung pag binigay ko sa iyo. Mahigit na isang linggo. Megit isang linggo, isipin mo, pwede ka pang makapaghanap buhay na para maipandagdag ka sa susunod na araw, di ba? Si Nanay Christy naman, ayun, medyo, sabi ko hindi magandang issue ka ko yun. Kaya sinabihan ko din, ate, kung ano yung nakikita mo, huwag kang mag-alala kasi kukumprantahin ko din kasi ayaw ko din ng ganun. Kasi pag ganun, naman yung bigay nyo sa amin, naabutan nyo pa rin. Ba't ako magbibinta ng yun, bigas? yun ang gusto ko. So, malinis yung sabi mo, hindi ka nagbibinta. So, baka nga sabi mo naninira din laang, no? Pero ayoko din naman na mag-aaway-away kayo. Kasi dito sigurado halos magkakakilala kayo rito palibot. Baka kuya yung akala nila ako nagbenta pero yung pinalit lang ng pang-ulam. Yung Bigas, 1 kilo lang. Palit tayo ng nakipagbaylo, kumbaga, sa Bisaya po nakipagpalit. Nakipagbaylo. akala niya na nagbibenta. Sa English, nakipag-exchange yun. So, baka daw dun siya napaghinalaan. So, may nakarating kasi sa akin ganun. Sabi ko, bakit ganun? Kayo na lang din lang dyan. Na pare-parehas ko naman kayong dinadaanan. Huwag kayong magsiraan. Ayoko nang may ganun ka ako sa aking mga binablog. Ayoko din kayo nag-aaway-away. Kasi, magigit down ako. Mas hahanap ako ng mga tao na deserving. Mas mahanap ako ng mga tao na karapat dapat matulungan. Kasi sabi ko, kaya kong lumayo. Kahit na nandito lang kayo, unang-una kayong madadaanan sa aking paglabas dito sa area natin, bago ako makalayo, is talagang pwede ko pang ilayo yung bigas. Sabi ko kahit malayo, nagtitiis ako para lang yung tulong na inagkatiwala sa akin ng sponsor is maibigay dun sa deserving na tao, di ba? So
So nakita ko naman sa inyo mag-asawa, masipag naman kayo, although masipag naman kayo. Si Kuya Jimar, ito lang payo ko din sa iyo. Sana makakakita ka din ng trabaho na maayos, kung sakali. Kuha ko isang araw, Mm. may ipapagawa sa akin. Si Kuya, nakilala mo si Kuya Ronaldo, Ronaldo. Ito ang asawa ni Ate Ana. Mabuti nga siya ngayon, meron na siyang stable na trabaho. Dati uling at saka kalakal ang inaasahan niya. So sabi ko, good job yan kuya. Yan yung isang improvement na dumating ako sa buhay mo na binigyan kita ng tulong na ang dumating ako sa iyo nag-uuling ka. Ngayon, meron ka ng stable na trabaho, pagbutihin mo para ikaw ay magtagal sa trabaho. No? Ako po, yun ang gusto ko po kasi sa aking mga binablog. Although hindi ko man maibigay talaga yung pangailangan nila, tulad gusto nila magkaroon ng maayos na bahay. Sabi ko hindi ko pa kaya, pero yung blessing na dala ko, malaking tulong sa pang-araw-araw ninyo, di ba? So ikaw, naninirikan ka din lang sa lupa ng may lupa na ito, di ba? Pero ito hindi ito hawak ng gobyerno. Sa gobyerno po. Sa gobyerno pa rin. So bakit kung sa gobyerno, bakit may bakod? Bakit may bakod ang inyong mga kwan? Hindi pinabakuran nun yung pinakang nito ng lupang ito. Yung pinaka... May-ari. So hindi siya sa gobyerno. Sako pa ito ng landing. Ito wala din dito na kasama yan yun. Ito ay karsada. Patatamaan to ng kalsada pag abot sa panahon. So ang ibig sabihin, dapat wala siyang bakod dapat. Kasi dapat kung sa gobyerno ito, government property ang magpupursige. Yan ang kabilang yan, titulado yan. Ito na kabila. Ano sa may palayan. Okay. So hindi ko alam yung istorya ng lupa ninyo. Nagtaka lang ako na sinasabi nila sa gobyerno daw. Pero nagtataka ako, bakit pagdating dito sa iyo may bakod? Lahat naman yan, sa lugar na lahat yan. Itong kalandingan. So binabakuran na lang siguro ng mga nauna Hanggang doon sa may So kayo yung pinaka-tenant dito. Yung pinagkatiwalaan na tumira dito sa lupa. Kasi kung hindi babakudan yan, ubos ng hayop ng kwarto. kasi ginawa din nilang garden. Yun, siguro yun ang purpose nila para makapag-garden sila nung una. Okay. So wait lang kuya ha. May bibigay ulit ako sa inyo. Pagdamutan niyo na ako ano yung dala ko ngayon. Mga kababayan sa pagbalik natin sa kanila ayun. Gusto ko talaga iklaro sa kanila, linawin sa kanila yung mga naririnig ko, yung mga nakikita ko. Sabi ko nga ay gusto ko maging prangka doon sa mga taong tinutulungan ko. Siyempre, diyan nagtitiwala sa akin yung mga nagbibigay ng ganito para tulad ni Pare Koy, siya ang sumasagot ng ating bigas. Kaya talagang gusto kong linawin na sana ay hindi naman ganun na after natin ibigay ay ibibenta. Kaya ako nga po binigay sa kanila is para meron silang makain. Para meron silang pangkain sa kanilang araw-araw, di ba? So gaya nga sabi ni Nanay Christine, hindi naman daw niya binibenta. Siguro ng time na yun, nagkataon daw na nakipagpalitan sa 1 kilong bigas ng ulam. So yun ha, nilinaw ko lang sa inyo ha. Baka kayo sabihin nyo, hala, si Sir, parang nag-iimbestiga na si Sir Ang gusto ko lang malinaw, ayaw kasi nung may makakarating sa akin na chismis, ganun na, ay, si Kananya, ganyan, bininta yung binigay na mong bigas. Ayaw ko nang ganun. Tapos yung sa iyo Kuya Jimar, marami kasing may nababasa din ako nag-comment. At marami din ako may nagsabi din sa akin na, si Jimar, Kananya, gumagamit. Ayaw ko ng ganun. Kaya ako yung mismo sa inyo, nagpaprangka. So sabi nga daw, walang magnanakaw sa amin sa kanyang kasalanan. At wala ring magsusumbong na amin siya ang nagturo. Di ba ate? Tama hindi? Tama. Okay. Yan yung gusto kong linawin sa inyo. Gusto ko lang kayong klaruhin, prangkahin. So kung kayo napagsabihan ko po ng ganun, yun po ay aking nililinaw lamang para hindi po naman nakaka-disappoint din para dun sa mga taong tumutulong din sa akin pagbibigay niyan para makarating sa inyo. So maraming salamat kay Pare Danny Koy. Meron tayong binalikan dito sila nga at nagkaroon sila ng kunting issue, chismis.
yun naman kay Kuya Jimar ay about dun sa kanyang family. Tinanggi niyang siya ay Leonar ang apelyido at siya ay nananatiling isang Acosta. Kumbaga ikaw si Ian Veneracion, no? May iba kong kapatid, mga Pedro de Castro, may Alvin Cruz. Okay, sige. So maraming salamat ulit at Nanay Christine at Kuya Jimar. Sila po ay ating binalikan dahil nga po dun sa kanilang nakaabot sa akin na salita na galing sa ibang tao din. So kinalaro ko sa kanila, nilina ko sa kanila, umamin si Kuya Jimar. So sabi ko nga sa kanya ay walang aamin sa isang kasalanan. At sinabi ko naman kay Ate Christina, walang aamin sa ang taong nagsumbong hindi aamin na siya ang nagsusumbong, di ba? So yun, maraming salamat mga kababayan. Ito yung kanilang bahay din. Barong-barong din lamang po. So ipapakita ko din po ito sa inyo. Si Kuya pala ay may pagka-army, oh, nakita nyo. Ano to, 24 IB? May tatak na army yung kanyang pintuan eh. So yan mga kababayan. Oh, ito po yung kanilang bahay. Oh, mag-asawa lang po din sila rito. Si Kuya Jimar wala pang kung na trabaho stable, no? Extra pa rin lang. Anong nagkakakitaan mo ngayon? Pag wala kang harbi sa gulay. Meron naman po doon, ano, isang araw may nagpa-plural. Yun na, bali, na-construction ka. Okay naman yun. Tulong kami mag-asawa, nakakain kami, 600 ang bayad sa inyo mag-asawa? Maghapon. Ako, kumbaga isang tao lang ang kinuha. Kumbaga sinamahan ka na lang ng iyong misis, kaya kahit dalawa kayo 600. Okay. Okay na yun, at least meron pumapasok kahit pa extra, pero mas maganda yung makakuha ka na ng stable na trabaho. Hindi ka mag-apply sa buhanginan. Kahit taga-Sako, may buhanginan dyan no? Kulang permis sa tao. Papag-apply ka sa mga ganun. Or dito. So, yun kay Jimar at saka Nanay Christine, maraming salamat ulit sa inyong pagpa-unlock ng pag-interview. So, asahan po ninyo, babalik ako rito. Kasi siya na kung matatagalan. Kasi sabi ko nga, hindi lang kayo yung aking tinutulungan. Ang dami kong pinupuntahan dito sa lugar natin. Ang dami kong minsan ngayon may mga nagko-comment pa na, "Sir, dito sa lugar namin marami." So sinasadya ako. Ang problema ko, hindi ako makakita agad-agad. Kaya na galing ako ng Tayabas, galing akong Banahaw. Punta ako ng Sariaya, Candelaria. Wala rin ako nakita. Pero dito ako dinali ni God. Kasi sabi siguro ni God, bakit ka pa lumalayo? Nandiyan na sa harap mo. Kayo na yun, di ba? So sila din, binigyan ko din sa kabila. Pinagsabay ko na kayong dalawa dahil sila po ay magkatabi lamang. Ito po yung bahay ng 25 years na nakatira sa Trapal. Yan daw po ay kahit saan ay Trapal. Galing pa daw po dati doon sa una. Napunta dyan sa kabila, Trapal. So parang nakailan lipat na din sila ng puros Trapal. Sina Kuya naman sabi nila unang bahay nyo to rito na sarili. Galing dun sa inyong mga dating trabaho. Anong dating trabaho mo ate dito? Ako nananahi dati. Nananahi. Nung buhay pa yung una ko isa. Ba't hindi mo pinagpatuloy ang iyong pananahi? Nasira na rin yung makina ko. Nasira ang makina. So marunong kang magtahi. Tapos si Kuya Jimar, ang dati mong trabaho rito ay? Kami nagbabakal bote. Hindi, nung hindi pa kayo. Ikaw, nung dumating ka pa lang dito. Pahinante dahil tinariyo. Pahinante kay Tenorio. Kaya pala ikikilala sa Tenorio, ano? Kasi dati kang empleyado. Ba't naman ikinalis dun? Ay, master rin po ako. Gawa na ako. Lumipat ako din kay Bumin. Anong trabaho naman dito? Pahinante din po kay Bumin. Ano ang pinapahinantehan mo naman dito? Yung dump truck. Ano to, ang binabiyahe niya? Yung panambak. Pagkuhan, yung mga galing sa quarry. Mga dinideliver para kung magtatambak sa ganito. Or dekado sa mga tinibag na bahay na mga bato, ganun. Okay. So, yun mga kababayan, hanggang dito lang muna ulit po yung ating interview sa kanila mag-asawa. So, sana po, i-share po ninyo ulit yung video nila, tsaka yung unang vlog natin. I-share po ninyo, mga kababayan. Maraming salamat and God bless every day. Bye-bye. Ayan, Kuya Jimar, salamat po ulit. Mga kababayan, tapos tayo ng pag-vlog kay na Ate Christine at saka kay Kuya Jimar. So ating binalikan po sila, ngayon ko lang sila nabalikan dahil nga sabi ko sa inyo
busy tayo at saka marami po tayong pinupuntahan. Hindi lamang po sila, mga kababayan. So hanggang dito lang po at maraming salamat ulit sa ating sponsor ng pabigas, paring Danny Makasait. Thank you sa iyong mga blessing na ipinamimigay para sa kami, sa ating mga kapuspalad kababayan dito sa Lucena. So hanggang dito lang and God bless every day. Bye bye.